Ang gulat ng bida nang makita niya ang kanyang guro ay nasa loob ng CR ng mga lalaki, kung kaya't napatanong ito kung bakit naroon daw ang kanyang teacher. Gusto na sanang lumabas ng bidang lalaki, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nasira ang lock ng pinto, kung kaya't hindi naman ito makalabas ng CR. Hinila ng teacher ang bida dahil ayaw niyang sila ay marinig sa labas, kaya naman ang bida ay napasubsob sa dalawang malalaking bundok ng Pilipinas. Kilalanin natin si Sato, isang normal na high school student, at sa araw na to ay patungo siya sa CR upang bawasan ang ihi na naipon ni Junjun. Subalit sa pagpasok niya sa CR ay laking gulat niya nang makita niya ang kanyang guro ay umiihi din pala sa CR ng mga lalaki. Lalabas na sana si Sato pero biglang nagloko ang lock ng pinto at hindi niya na ito mabuksan pa. Kaya naman wika ng kanyang teacher ay sigurado raw siyang sinarado niya ang pinto, at sagot naman ni Sato ay sirado ang lock ng pinto ng banyo na to. Nakapag-decide daw kasi ang teacher na gamitin ang CR ng mga lalaki dahil sa ngayon daw ay nililinis ng janitor ang CR ng mga babae. Takot na takot si Sato sapagkat kilala ang kanyang teacher sa pagiging mabagsik nito, dahil sa oras na lumabag ka sa batas ng paaralan ay tiyak na ikaw ay mapaparasahan. Sa panik ni Sato ay humihingi ito ng tulong sa labas, pero sinabi sa kanya ni Kojima na tumahimik daw ito at baka iba ang isipin ng mga tao sa labas. Biglang may pumasok na ibang tao sa palikuran, kung kaya't hihingi sana ng tulong si Sato, subalit si Kojima ay hinila ito at doon napasubsob si Sato sa dalawang siopaw ng kanyang guro. Bangong-bango si Sato at hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil tila ba siya ay nasa loob ng kalangitan, at sinabi sa kanya ni Kojima na umalis ito sa kanyang siopaw ng dahan-dahan. Sa pag-alis ng mukha ni Sato ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil napakalaki daw talaga ng siopaw sa kanyang harapan, at doon ay hindi na napigilan ng kanyang guro ang kanyang pag-ihi. Pagkatapos noon ay bumalik na si Kojima sa pagiging mabagsik nito at aalisin niya daw ang memories ni Sato, pero si Sato ay niyakap si Kojima at sinabing hindi niya na mapigilan pa at naihina rin ito sa kanyang pantalon. Lumipas na ang isang linggo at hindi pa rin daw makalimutan ni Sato ang nangyari sa CR, at nakapag-decide ito na pumunta ng infirmary para doon na siya magpalipas ng oras. Sa pagpasok ni Sato sa infirmary ay laking gulat na naman ito nang makita niya si Kojima sa loob at napatanong kung bakit naroon na naman daw ang kanyang guro. May lagnat pala si teacher ngayon at naroon siya upang magpagaling, kung kaya humingi ito ng tulong kay Sato para kumuha ng mga gamot sa cabinet. Dali-dali namang kumuha si Sato ng gamot, subalit ang natitira na lamang na gamot na panglagnat ay yung nilalagay pa sa tumbong, na sobrang kineya ni Kojima nang malaman ito. Sa kagustuhan ni Kojima na gumaling na ay dali-dali itong tumuwad upang ipasalpak na kay Sato ang gamot na kanyang hawak. Wala nang nagawa si Sato kundi gawin na ang dapat gawin, kaya naman tinakpan na lamang niya ang kanyang mga mata upang hindi makita ang dapat makita. Nang sinalpak ni Sato ang gamot ay nagkamali pa ito sa paglagay, at sinabi ni Kojima na hindi raw doon nilalagay ito kundi doon sa mas mataas na parte. Sinabi ni Sato na mas i-relax pa daw ni Kojima ang kanyang tumbong, at sinalpak na nga ni Sato ang gamot at napayaw talaga ng malala ang kanyang guro. Biglang dumating ang isang teacher upang tignan ang kalagayan ni Kojima, at dahil ayaw ni Kojima na makita silang dalawa ni Sato ay dali-dali niya itong pinagtago. Sa pagtatago ni Sato ay hindi niya na naman inaasahan ng nangyari dahil nasa tabi lamang niya ang Mount Fuji ng Japan. Nagpasalamat si Kojima sa ginawa ni Sato para sa kanya, at kinabukasan nga ay si Sato naman ang nagkasakit dahil nahawa siya sa lagnat ng kanyang guro.